Kumalat ang balita na dinukot si Kabesang Tales na nagpaalila si Huli na napipi si Tandang Selo. Subalit dapat na may gawin ang simbahan at pamahalaan upang tulungan sila sa mabigat na problema sa lipunan. Mga binibini, nakita niyo ba si Kabesang Tales? Hindi po. Kabesang Tales? Oo nga, si Kabesang Tales. Hindi ba isa mapanganib ako? Paano mo naman nasabi na siya mapanganib ako pag implemented? Hindi niyo ba nakikita pinagagawa ni Tales? Palagi siyang mandarang sandata sa kanyang lupang sinangki. Hindi siguro dinukot si Tales kung hindi niya inangkin ang lupa. Naku, Diyos ko po. Hindi siguro parusa to ng lahi kung hindi dahil sa kanyang matigas na ulo at hindi pagsunod sa kanyang korporasyon. Naman natin si Huli sa kanyang bagong tahanan. Kapansin-pansin ang pagbabanal-banalan ng santosang amo niya, lalo na nakikipagkwentuhan sa amiga niya, akala mo'y walang Kaya tayo kasalanan. pinadalhan ng Diyos ng ganyang parusa. Sa kadalasan ay dahil sa tayong makasalanan, o kaya meron tayong mga kamag-anak na makasalanan na dapat sanay turuan natin ang kabaitan. Ngunit hindi natin ginawa. Malaking iskandal to mga kaamiga. Sukat pa naman na isang talagang maaari ng mag-asawa ay hindi marunong magdasal. Jesus, anong malaking pagkakasala dapat ka namang bigkasin ng tanggap? Na iyon, ang Diyos si Salve Maria na hindi umiinto sa Santiago at ang Santa Maria ay walang patlang sa Pindores at gaya ng ginawa ng sinong mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos, Sus Maria Joseph. Hindi nakakaalam ng Orimus, Gatian at ang sinabing mentibus at hindi mentibus ang sinumang makakarinig ng kanyang mga mag-aakalang ang sinabi ay ibus. Sus Maria Joseph, salamat sa Diyos at hinuli ng mga sulitan ang kanyang ama. Sa umaga, tanghali at gabi, subsub ang ulo ni Huli sa mga gawaing bahay. Sa payo ng mga kaibigang turuan ng kakristyanismuhan, ang dalagang kinukup sa malapalasyong tahanan. Hindi ganyan! O ito, basahin mo ang tandang tasong makulat. Nang sa ganun, ay matuwid mo ang landas ng tatahakin mo. Saya ang mga praile dahil sa pagkakapanalo nila sa usapin laban kay Kabesang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nagliyab ang dibdib ni Kabesang Tales nang makatanggap siya ng kalatas mula sa korte na nag-uutos na kanya raw iwanan sa loob ng 3 araw ang bahay at loteng kasalukuyang tinitirhan. Lupaypay ang buong katawan at napaupo na lamang siya sa tabi ng yumaong mahal. Apoy sa galit ang dibdib ni Kabesang Tales nang makabalik sa kanyang munting dampa. Hindi niya maintindihan ang punot dulo ng katwiran kung bakit nagawa ng paraan ang kanyang pinaghirapan ay maaangkin ng sino man.